Nagets na ninyo kung bakit gusto nilang makontrol, kinontrol nila yung Senate Blue Ribbon Committee. Kasi sila mismo sangkot. So sinong maniniwala sa gagawin nilang investigasyon? Na yung gustong mangyari ni Alan Peter Cayetano ay pamumunuan yung subcommittee ng Blue Ribbon ni Marcoleta mismo. Nagets na ninyo kung ano yung intensyon? Para linisin. Linisin yung sarili. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Natataranta na mga kababayan yung mga members ng Senate majority. Bakit niya Mr. Maravillas? Maubo sila. Di ba? Kaya walang tigil si Alan Peter Cayetano mga kababayan sa kaka-propaganda. Tinatakot daw sila, ini-intimidate. Huwag kayong magpa-intimidate. Di ba? Kung yan ang feeling ninyo na ini-intimidate kayo, huwag kayong magpasindak. Tuloy lang ninyo yung mga pinagagawa ninyo na puro sablay. At saka, mga kababayan, itong mga kaso na kinakarap po ng mga majority senators, yung pagkasangkot po nila sa flood control scandal, long overdue na po ito. Ito yung pinakahintay ng ating mga mamamayang Filipino. Nagagalit nga yung mga tao kasi dapat, di ba, yung promise ng ating Pangulo na may mga big fish yung makukulong before Christmas. Ano na ngayon? Mayo na, mga kababayan. So, ito pong mga ginagawang aksyon ng Ombudsman. This is long overdue. Pagkatapos, sinasabi ni Alan Peter Cayetano na ito ay ginagamit na pananakot. Ayan yung kanyang sinabi kahapon. Nakita niyo po, yun pala plano all this time. Aristuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikulong. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment. Ganyan na yung usapan. Sino ba nagsabi sa inyo ng ganyan? Na tinatakot? Pangalanan ninyo kung sino yung nananakot sa inyo. At bakit kayo magpapatakot? Di wag kayong lumipat. At saka siguro naman po yung Senate majority, hindi minority, hindi po tatanggapin nila na yung lilipat sa minority ay yung mga may mabibigat na kaso na makukulong man lang. Masisira yung pangalan ng minority bloc. Kung ang tatanggapin nila na lilipat sa kanila ay yung mga senador na makukulong man lang. Iba po. At saka kahit hindi po lumipat yung nasa Senate majority, pag may nakulong na isa, dalawa, tapos na kayo dyan sa Senate majority. Wala na kayong control sa Senado niyan, lalo na sa mga committees. Yung Senate minority magiging matik na magiging majority kasi nabawasan na kayo. Di ba? Hindi kailangan na mag-intimidate. Hindi kailangan na takutin kayo para lumipat sa minority. Kasi pag nakulong, lumabas na yung mga warrant of arrest dito sa mga sangkot na senador sa flood control, scandal, ang consequence niyan, matik, mawawalan kayo ng kontrol sa Senado. Naintindihan mo na Alan Peter Cayetano? Kaya nga itong ginagawa ninyo, magpropaganda. At gusto kayo na mag-create ng subcommittee ng Blue Ribbon immediately
magsasagawa kayo ng investigasyon para ilihis yung kwento ng impeachment papunta doon sa mga gagawin ninyong investigasyon na ang intensyon ay linisin yung mga sangkot. Kasi yung mga members po ng Blue Ribbon, more than half sangkot. Di ba malinaw? Yan o. Senators tied to flood control corruption probes now sit in the Senate Blue Ribbon Committee. Sino? Si Jingo Estrada, si Bungo, si Chis Escudero, si Mark Villar, tapos si Camille Villar. Ang sabi, may insertions din sa kanyang distrito noon. So majority ng mga members po ng Blue Ribbon, puro sangkot. O di ba? Wala ng credibility. Kaya magsagawa man kayo ng investigasyon, walang maniniwala. Sasabihin ng mga tao, gusto lang ninyong pagtakpan yung sarili ninyo. Gusto lang ninyong linisin at iniiba ninyo yung kwento. Mas credible sana yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon kung si Ping Lacson, yung chairman. Pero kung si ang magiging chairman ng subcommittee, ibibigay daw kay Marcoleta, ay wala. Kayo-kayo na lang ang maniniwala sa kwento ninyo. Pero siyempre, itutuloy pa rin ninyo yung inyong pag-imbestiga. Di ituloy ninyo. Kasi sa totoo lang, walang iba po na credible to handle the flood control investigation. Si Ping Lacson. Kasi si Ping po, never tumanggap ng pork barrel. Kaya siya yung pinaka-credible po. So in the battle mga kababayan, between the former chairs ng Senate Blue Ribbon Committee, Lacson trumps Marcoleta every single time mga kababayan. Bakit po ganon? Kasi po si Ping Lacson nakatapak sa rules, protocols, procedures, at sa mga batas. Habang si Marcoleta, puro emosyon ang makikita mo sa kanya. Circus at personal interest para po protektahan yung kanyang sarili. Protektahan yung kanyang sarili at pagtakpan yung bilyon-bilyon na anomalya kung saan sangkot mga kasama niya sa majority. Tama po. Kung titingnan natin mga kababayan, i-compare ninyo yung dalawa. Si Ping Lacson, isa siyang superior na mambabatas. Mas superior siyang mambabatas. Pinatunayan po ni Ping Lacson na rules, protocols, at procedure po ang nagpapatakbo sa Senado. Kaya hindi siya pumayag na basta palitan ng rules yung Senado mga kababayan para lang i-accommodate si Bato de la Rosa at saka mga kababayan yung iba pang mga expected na makukulong na members ng Senate majority. So hindi siya matitibag ni Marcoleta dahil nakatapak sa totoong batas ang bawat argumento niya mga kababayan. Hindi po sa pamumulitika at emosyon. Bilang usaping legal, procedural compliance ang pinakapundasyon ng legislatura mga kababayan. Ang pagbabaliwala ni Marcoleta dito ay nagpapatunay na parang hindi siya mambabatas. Naging mambubutas na. Gustong butasan yung rules. Magkakasabwat yung mga majority senators para butasan yung rules, ma-accommodate yung mga kasama nila na pugante. Di ba? Mga kababayan, malinaw na pang sariling agenda yung gustong mangyari ni Marcoleta. So nasupalpal siya sa issue ng absentee voting. Tiklop yung mga argumento ni Marcoleta mga kababayan. Nang ilatag ni Ping Lacson yung tamang interpretasyon ng rules sa absentee voting. So panalo yung argumento ni Ping Lacson mga kababayan. Sa harap ng batas, ang maling interpretasyon sa simpleng boto
ay nagpapakita ng matinding kawalang kakayahan or gross incompetence na hindi po katanggap-tanggap sa isang miyembro ng Senado na turingang isang abogado. Kaya nga, pati doon sa pag motion to adjourn, sabi ni Tito Sen, kala ko ba niya magaling kayo sa rules? O di ba, mga kababayan? So malinaw mga kababayan na mas matalas yung pangunawa ni Ping Lacson pagdating po sa pamamalakad sa loob ng institusyon, sa Senado. Hindi mo matatawadan yung galing ni Ping Lacson kasi unang-una, isa siya sa mga bitirano na dyan sa Senado. Longest serving senator, more than pangalawa siya siguro kay Tito Sen. Isa sa mga senior senators. Kaya kabisado niya po ang patakaran sa Senado. Si Marcoleta ngayon lang siya naging senador. Ngayon, doon tayo sa naging pagtatanggol ni Ping Lacson sa point of order ni Risa Ontiveros. Winasag po ni Ping Lacson yung pambabastos ni Marcoleta kay Risa Ontiveros. Ukol sa kawalan umano nito ng legal background, pinamuka mga kababayan ni Ping Lacson na hindi kailangan yung law degree para maging epektibong mambabatas. Bagay na nagpababa sa credibility mga kababayan ni Marcoleta. Isang malaking sampal ito mga kababayan sa pagiging elitista at mayabang ni Marcoleta. Ipinailala sa kanya na ang posisyon sa Senado ay batay po sa mandato ng taong bayan, hindi po sa titulo ng isang abogado na lumalabas bupol sa interpretasyon ng rules. O, di ba? Tinalo pa ni Tito Sen. Hindi umobra po sa motion ni Tito Sen na motion to adjourn na niya. Ang motion to adjourn niya, liniktura ni Tito Sen, it is not debatable. Di ba? Wala silang nagawa. Sana punta yung pagiging abogado ni Alan Peter Cayetano at saka ni Marcoleta. Hindi umobra kay Tito Sen, lalo na kay Ping Lacson. Ngayon naman, sa usapin mga kababayan ng pagtrato sa Minority Report at kay Martin Romualdez, pinatunayan ng mga opisyal na talaan at ebidensya na si Lacson ang nasa panig ng katotohanan at sa kapatas na hustisya. Ang mga opisyal na dokumento at records ng Senado ay hindi nagsisinungaling. Ang mga records na ito ang nagpapatunay na si Marcoleta walang respeto sa tradisyon ng pagiging patas at sa pagiging professionalism. Kaya tama yung description, mga kababayan, ni dating Supreme Court Associate Justice, Senior Associate Justice Antonio Carpio, nang tanungin tungkol kay Marcoleta. Pinakang lowest tier niya sa legal profession. Lowest level si Marcoleta. Sabi yan ni Senior Supreme Court Associate Justice, former Antonio Carpio. Kitang-kita po yung agwat ng kalidad. Si Lacson ay kinikilala sa kanyang galing sa batas, habang si Marcoleta naman ay nailagay sa kanyang tamang pwesto, ang pinakamababang antas ng abogado. Pinakamababang antas daw ng mga abogado, sabi ni si Antonio Carpio. So walang bigat ang kanyang lisensya bilang isang abogado. Kung ang mismong haligi ng batas ay kinikilala siya bilang isang mababang uri ng tagapagtanggol. Diba? Si Carpio. Ngayon, dito tayo sa katotohanan sa issue ng flood control at yung draft report ni Ping Lacson. Si Ping Lacson walang kinalaman po sa flood control. Isang malaking katotohanan na wala siyang kaugnayan dito po sa issue ng bilyon-bilyon na flood control funds o sa mga anomalya dito na nadiskubre mga kababayan. So siya po ay tumatayong tapat na tagapag-imbestiga at hindi siya protector ng korupsyon. Samantalang si Marcoleta
ay may roon umanong 500 million allocables base sa handwritten ni Cabral. So dito pa lang mga kababayan, bagsak na yung moral at legal ascendancy nitong si Marcoleta. Kaya nga mali na siya vice chairman, si Jinggoy vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At yung mga members, puro may karamihan puro may sabit sa flood control scandal. Ano yon? Kayo yung iniimbestiga, pagkatapos ngayon, kayo yung uupong investigador. Di ba? Ayan po, sabi ni Ping Lacson, basean niya sa Cabral's handwritten note, nagpapakita na may 500 million allocables para dito kay Marcoleta. Report ito ng Inquirer noong May 6. Yan Senator Rodante Marcoleta supposedly received 500 million in allocables according to a note by the late DPW's Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sabi po ni Senate Pro Tempore, President Pro Tempore Ping Lacson. Malinaw. Nagets na ninyo kung bakit gusto nilang makontrol, kinontrol nila yung Senate Blue Ribbon Committee. Kasi sila mismo sangkot. So sinang maniniwala sa gagawin nilang investigasyon? Na yung gustong mangyari ni Alan Peter Cayetano ay pamumunuan yung subcommittee ng Blue Ribbon ni Marcoleta mismo. Nagets na ninyo kung ano yung intensyon? Para linisin. Linisin yung sarili. So paano mga kababayan magiging patas na investigador kung sarili niyang pangalan nakasulat sa mga dokumento ng bilyon-bilyong anomalya? So napakalinaw po ito, napakaklaradong case ng conflict of interest and a direct assault sa integrity ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon si Marcoleta umatras na pumirma sa draft report. Tumanggi siya na pumirma sa official draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control controversy. So pagpapakita po ito ng irregularity. So ang hindi pagpirma mga kababayan sa isang official na report na naglalayong panagutin ang mga korap ay isa pong tahasang pagtalikod sa sinumpaang tungkulin. Hindi lang po ito mga kababayan simpleng pag-atras. Lantaran po siyang pagtatakip sa katotohanan para maisalba yung mga kasabwat. Estilo pong pananabotahe sa investigasyon. So indication ito ng pagsabotahe ng paglabas ng pinal na bersyon ng hatol ng committee mga kababayan para protektahan possibly yung mga personal na interes, lalo't lumilitaw din yung kanyang pangalan. At siyempre, kasama niya sa majority, magkakakampi sila, yung mga sangkot. In any court of law mga kababayan, itong mga delaying tactics, ginagamit siyang armas ng mga taong guilty. Malinaw na takot silang malilabas yung katotohanan. Kasi po naman, pag nabunyag ang talagang totoong sangkot sa flood control scam, kasama sila sa guguho sa mata ng publiko. Yan ang katotohanan yan mga kababayan. So roles over circus ang nangyayari. Hindi po kayang daanin sa ingay at pambabastos. At piking katalinuhan nitong si Marcoleta ang matibay na ebidensya. Tamang proseso at bilyon-bilyon na flood control records na tuluyang nagpabagsak sa kanyang integridad sa harap po ng bansa. Kaya ngayon, yung kanyang puno, sa Senado, si Alan Peter Cayetano, walang tigil po sa propaganda. Pili tayo na pinapaniwala na tinatakot daw sila. Una, sabi niya, the Senate under attack. Sabi ng ating Pangulo, pikian niya yung shooting. Sabi ng Pangulo, kahapon, PBBM sa press con.
Yun ang lumabas sa investigasyon ng PNP. Ngayon gumagawa naman po ng kwento si Alan Peter Cayetano na ang plano daw, takutin, aristuhin, i-intimidate yung mga nasa majority block para lumipat lang sa minority. Problema ba yon? Di wag kayong magpatakot. Yung mga may kaso at maaresto, legit yon. Long overdue. Dapat nga last year pa yan nakakulong. Pasalamat nga extended yung freedom nila. Di ba? Pasalamat na lang. Pero pasasaat lahat ng mga sangkot sa flood control, pati sa ICC, pati yung bagong kaso, obstruction of justice dahil sa pagpatakas kay Bato de la Rosa, na malinaw naman na guilty kayo. Di ba? Makatakas ba yon si Bato de la Rosa? Protective custody ninyo. Pagkatapos, ngayon na valid na yung dineclare ng Supreme Court, legit. Asa na si Bato na nasa protective custody? May responsibility kayo na isuko si Bato. Pero nangyari, pinatakas ninyo, kaya obstruction of justice. And in fact, susunod na pala kayo na isusumpena ng NBI. Ayan report ng Daily Guardian. Cayetano faces potential probe over Senate gunfire incident. Yung PNP pala, sabi dito. The Philippine National Police may investigate Senate President Alan Peter Cayetano regarding the actions of suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska during a shooting incident at the Senate earlier this month. Sabi dito din sa report ng ng Philippine Star, SP Cayetano might be probed over Senate shooting, sabi po ni Rimulya. So lahat kayo ay maarap sa mga investigation at malamang makasuhan for obstruction of justice. So kaninong kasalanan yan? Isisi ninyo sa Marcos administration? Kayo yung gumawa ng mali. Sabihin ninyo naman, pananakot, intimidation, panggigipit at politika. Wala Sa husgado na lang kayo magpaliwanag. Yan ang tama na aksyon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in under affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nito pong pasyenteng si ovarian cancer survivor, si Yolitan. Sabi po niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight for her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going.
100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Ayan po yung kanyang live streaming. Every Sunday po, nagla-live siya. 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayong mag-order sa kanya. Direkta po.